Heavenly Father, good morning, Lord. We thank you for this wonderful day that you have allowed us again to hear your word. Holy Spirit, we ask for your revelation of your word and give us wisdom to apply your word. Have your way today in Jesus' name. Amen. So good morning. We are now in Second Corinthians chapter 12. We are considering about the boasting ni Paul about his suffering, not the boasting nga usual sa makita nato karon nga gabos no sa mga achievements, but dinhi si Paul lang iyang boasting dito sa chapter 11 is katong iyang mga suffering sa pag-follow niya kay Christ na na shipwreck siya, in danger siya, na gibitay siya sa basket panao para lang maka-escape siya. And nakita ninyo ang iyahang gisuffer, no? So is boasting about those suffering, no? And din sa chapter 1 ay chapter 12 verse 1, and siya diri, boasting is necessary though it is not beneficial, but I will go on to visions and revelations of the Lord. Na siya diha. Tapos diri yang gingon katong iyahang uh, visions and revelations nga na-experience niya. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body, I do not know, nga na siya diya, or out of the body, I do not know. God knows such a man was caught up to the third heaven. So si Paul nga nagasulat ani, wala pa niya gisulti nga siya to. I know a man niya na si Paul nga naay tao nga nisaka sa third heaven niya na siya diha, and niya na siya dito, no? Kung tanawon ninyo diri, gina-refer niya ni sa iyang sarili, and nganong sa third heaven naman, nganong sa third heaven man siya gidala. So para sa kasayuran po sa tanan, ang third heaven is kung asa nagadwell ang Ginoo. Mo na ginatawag nato nga paradise. 'Di ba niana si Jesus Christ dito sa sinner katong naa siya sa cross. You will be with me in paradise, which is mao ni karon nang giingon niya diri ni Paul sa verse 4. Diri was caught up into paradise. So ang third heaven and paradise is the same. Nakuha ninyo? Kung asa nagdwell ang Ginoo. And unsa asa day ang first heaven? Kung makadungog pud mo first heaven, mao ning mga stars kana sa kalawakan, no? Mga stars, sun, moon, diha ang area sa first heaven. Mao bitaw na ang mga si tawag ani, ang mga people before, ngano man ang mga man of God mosaka sila sa mountain kay magampo. Ngano man mas duol man sila sa first heaven. The more mas taas. So the more mas duol sa first heaven. Ang second heaven kung asa gibutang ang mga yawa. Diha gihulog, no, ang mga ang diha gadwel ang yawa, no. So mo na nga naapod sila diha sa mo na ginaingon pud nila usay nga naa sila sa kalangitan. Tawag pud nga second heaven. Ang third heaven is where God dwells or paradise. So si Paul, nagastorya sa diri nga gidala daw siya sa third heaven. No, na siya experience ba nga gidala siya sa third heaven. Tapos dito niya, no. So first heaven is
dinhi sa atong kalawakan, in third heaven where God dwells. And in verse 3, yan, and I know such a man, whether in body or apart from the body, I do not know, God knows. No. Then I was caught into paradise and heard inexpressible words which man is not permitted to speak. So tanawon ninyo nga pagbitbit sa iya ha, sa paradise or sa third heaven kung asa nagdwell ang Ginoo, nakadungog daw siya og dili niya ma-explain nga mga words. Tapos wala siya gi-permit nga ipa-share dinhi sa yuta kanang iyang nadunggan. So naa di ay mga word nga madawat nato sa Ginoo nga dili di ay pud angay i-share sa uban. Sometimes ang Ginoo mustorya sa tuwa, dili di ay pud tanan i-share nimo. Kay pwede di ay kana nga word para ra na sa imuha. Sama pud ani ni Kwan, sama pud ani ni Paul. Pagsaka niya sa third heaven is wala siya gialaw. Mao man ang ingon dire, which man is not permitted to speak. Wala siya gipastorya. No? Kung same po na sa Revelations 10, kung basahon niya mo ang Revelations 10, katong about the seven thunders, di ba? Si John nakadungog siya og word. Tapos katong time niya isulat na unta ni John, niya na siya, do not write niya na si John para ra na sa imuha. So na yun ay mga word nga madawat nato nga dili tanan ma-share. Amen. No? So mo ni nga kontrast kayo ni sa mga tao nga naay testimony nga nisaka sila sa langit. Kay no, kontrast kayo sa testimony ni Paul nga dili siya ipaistorya while katong mga nagtestimony dinhi nga nigikan siya sa langit is daghan kay sila ginastorya bahin sa gisulti sa Ginoo sa ilaha sa langit, which is in contrast siya sa testimony ni Paul nga dili di ay tanan nga istorya sa imuha diha sa Ginoo, even katong nagstorya no ang Ginoo dito kay John sa Revelations 10 nga naay mga isulti nako nga dili nimo isulti. So kung mo na karon di ba naapoy naay katong tawag gato katong mapaminawa nimo kay Angelica Sombrano mga ingonana no nga daghan kay sila ginastorya bahin sa gistorya sa ilaha dito sa langit, which is contrast kay siya sa gisulti ba dinhi sa Bible nga do not share or do not speak or do not write about nakita nimo dinhi or about sa akong gisulti sa imo. So ngano ka ano mo po question ba no ngano ka si God dili niya ipaistorya para siguro ma-excite pud ta no para pud mag-look forward ta ba unsa pud ka nang isulti ni Lord sa kuha pag abot na ako inatbangay mi sa Ginoo. No kay si Paul wala man siya gi-allow nga ipaistorya niya dinhi sa tuwa sa yuta. Wala na lang po ningon ang Ginoo ba sige istoryahan lang ha nga bugnaw dinhi sa langit. Mao mo rin ingon dito. Wala jud niya po ningon no. Yawa. So dire asa naman ta? Verse 5. In behalf of such a man, I will boast. Yan na si Paul. But in my own behalf, I will not boast. Except regarding my weakness. So si Paul, no, naging quiet siya about what God has revealed to him sa langit. Pero ang iyang gingon diri, pwede unta na akong ipahambog ni sa inyo ha.
Di ba? Pwede ko doon tag ipahambog ni Paul nga nakasaka man naman ko sa Ginoo. Nganong dili pa man ko ninyo ma-consider and ma-validate as an apostle sa Ginoo. Kana unta kay kini, di ba? Ang gingon ako sa inyo nga ang Corinthians is ang first and second Corinthians is gina-prove din ni Paul ang iyang pagiging apostle. Paul, an apostle of Christ, no? No? Gina-prove niya ang iyang apostleship din kay ang mga taga-Corinth murag gaduda pa sila sa iya ba. Tapos niya na siya diri, in behalf of such a man, I will boast. Pwede ko kinambog nga kinsa man day nakasaka sa inyo sa langit ba? O kinsa nakastorya sa inyo sa Ginoo face to face. On behalf of such a man, pwede na ako nang ipahambog. Ako man to, mga na unta siya no. Pero wala na ako ni ipanghambog. Unsa akong i-boast ang ako ang mga kaagi, ako ang mga weakness. Ako ang gi-go through nga mga suffering for the sake of Christ, no? And boast ko sa ako ang weakness. And ang ako ang i-boast sa inyo no? Is nga siya, but on my behalf I will not boast except regarding my weakness. So, moro na akong ipanghambog sa inyo I boast about my weakness and I boast that I edify people. Mora yun ni ako ang mapanghambog sa iyo sa inyo So no need to talk about his experience that will not edify others. So magstorya lang ko sa inyo og mga experience nako nga maka-edify or makatabang sa inyo Dili ko magstorya o mag-boast sa akong mga experience nga dili maka-edify sa uban. So sa ato amang good no, gwapo jud di ay no, like kini kay Paul. Ang iya man gud ipanghambog is kanang makatabang ba sa uban. Like for example, wala na siya niabot ang time nga wala na siya makaon. Pero nakapadayon gyapon mo to yung ginabos. Like example, ipaakan siya bitin. Pero poisonous nga bitin. Pero tungod kay nagpadayon gyapon siya sa ang iyang focus is ma-save ka na nga lugar, gi-restore siya sa Ginoo. Kana dapat ang imuhang mabos kay no, pwede nga mapaakan ka digiro nya ma-discourage na dayon ka. Mungay nga ana no. So kita nimo si Paul ba nga ang iyang gina-share nga boasting is maka-edify ug dili maka-break sa uban. Amen. So wala siya nag-talk about visions, about imaginations. Contrary karon sa ginafokusan sa uban nga church. Nga ang ginafokusan karon sa mga churches is ang nakita nila dito sa kalawakan. Ang nakita nila in the vision. Contrary diri sa ginasulti ni Paul. Wala siya nag-talk sa mga visions nga nakita niya sa langit. Ang iya lang gina-talk, gina-emphasize is kanang makatabang, maka-edify nga weaknesses niya. So ato aning klaruhon, no? Mo na nga dili ta di ay dapat ma-focus kanang mga visions and imaginations ngano man even si Paul nga nakasaka na sa third heaven wala niya gipanghambog ngano man di man ni makatabang sa inyo ana pud siya no dili man ako ni weakness mahimo ning garbo nako and mahulog nga motaas ang inyong tanaw sa ako kay nakasaka ko didto which is dili gusto ni Paul nga muragay niglayo kay siya taas na kaayo siya kay nakaabot siya sa langit dili niya na gusto and mas gusto niya i-share ang iyang weaknesses para maka-help maka-edify sa ubang tao ingon nana di ay dapat dili nga magpaunahay ta unsa imong nakita pagpiyong nimo nakita na ako ikaw ba naggunit kag espada imuhang gipanglatos tong mga kuan ipanglatos katong mga kuan mga yawanon nga nagahilabot sa imong wallet
katong mga yawan nga nakita nako nga nagahilabot sa imuhang kwan, sa imuhang katawag ani kwarta, finances sa imong kinabuhi. Nya ikaw po unsa nakita nimo sa kuha? Nakit-anti ka. Luya kay ka didto. Oh. Ikaw gitamak-tamakan ka sa yawa tapos akong gitanggal. Ala ko yawa ra ba na? Nya imong mga silingan diya naminaw sa imo nga bag-o ra pod sa simbahan. Kuyawa ra ba ninyo no? Makasaka na mo dito sa langit ug ingon ana. Oh. Mao na lesson nato ni si Paul. Kung naa may valid nga nisaka sa langit si Paul. Kung naa may valid mo storya og vision and imagination si Paul na wala niya gi wala niya gikuan, wala niya nagipanghambog, which is lesson sa ato nga dili ta maghinambog sa mga visions and imaginations nato. Mas manghambog pa ka sa imuhang mga gipang-agian nga nagpadayon ka despite sa imuhang mga kalisod, despite sa imong mga testing, kana di imong gipanghambog. Di ba ani no? Kinsa may maka-help ay kinsa may unsa may mas makatabang. Mo share si kuan no. Mo share ka karon ba nga mo yung ka nga grabe ba katong time nga walang-wala ako'y pamasahe. Ma-amaze ra jud ko sa Ginoo kagahapon ay nag-share sa ako kagahapon. Niya na siya, pastor na ako sa Manila. Nag-attend ko og kanang seminar sa training ay seminar sa insurance ano siya. Walang-wala na jud ko'y kwarta pastor. Ano siya, pauli na ko wala na ko'y kwarta. Ano siya. Pero kini siya, grabe ni siya ka kwan no, dato before. Pero gi-process po siya sa Ginoo, nana siya sa Ginoo karon, nag-testify siya ba? Amazing pastor, ana siya. Wala na ko'y money. He's praying. Kaya na pa daw nagpadala sa iya, wala pa daw siya ipangbayad sa bagahe. No? And, kabalo ba mo, ana siya? Nagrapol man na ang company pastor before minanguli. Kaduha na bunutan ako ang pangalan. Nidaog kog 4,500 pastor. Sobra pa sa ako ang pangbagahe o pamasahe nga sa iyang taxi ba unsa gamiton pauli dinhi sa Davao niya na siya ba buhi jud kay ang Ginoo grabe jud kay si Lord pastor kana ang imong ipanghambog di ba mas maka-help sa ato nga nag-ampo siya and si Lord nag-provide sa iya si maka-help na siya di ba nga boasting while moingon ka nga kakita ko dito sa langit ang mga anghel dito nagginerahay gipintik kaniya kay grabe na kay gibitbit nga di maayo nga espiritu gipintik ka gikuot kaniya dito sa impyerno may ana maka-discourage no may ana so mao na nga nang nay ana si Paul daan ana yun siya nga wala na ako ni giboast kini nga akong experience sa langit kundili ako ang i-boast ang ako ang weakness niya na siya diyan sa verse 5 oh so verse 6 For if I do wish to boast, I will not be foolish. For I will be speaking the truth. But I refrain from this, niya na siya diha, so that no one will credit me with more than he sees in me or hears from me. So, I refrain, niya na siya diha, I refrain from talking it. Akong gipugnan, ang ako ang kaugalingon, nga magstorya, bahay ni akong experience sa langit. Nga naman, I don't want niya na siya that so that no one will credit me with more than he sees. So, dili niya gusto nga mahimo kung kanang murag kwan ba? Murag Ginoo or murag kanang high. Kana ganing hala kuyaw na siya kay naana na siya experience kay naka-experience ko ani. Tingnan ka nga kung dili ka maka-dream na kay problema. Uy, ako kay ni nga problema day kung dili ta makadamgo, kung dili ka maka-vision diya sa kalawakan, di ka makasulod ani sa realm, na kay problema. So, asa diri sa Bible na. Nga si Paul gani, wa gani niya gistorya. Nakasaka na gani siya. Amen. Nganuman, dili niya gusto manghinambog kay dili niya gusto nga tan-awon ko nga labaw sa tanan. Oh. Dili na ako gusto
nga labaw nga ma-appreciate ko ninyo kay naa ako ingon ana nga experience. Da kuyawan ni Paul no, nakasaka siya sa langit. Unsa kay naa sa iya? Mahimo siyang kuyaw, which is dili niya gusto. Nga mura siyang kuyaw, mura siyang kinsa sa uban. Ta ninyo sa humble down si Paul. Nakatubang na siya dito sa Ginoo, nakastorya na siya dito sa third heaven, pero wala niya gipanghambog nga naman, I will not, niya siya, so that no one will credit me, niya na siya, more than he sees in me or hears from me. Namo diya. That's why, niya na siya, gusto ra pud nako, niya na siya, nga mailhan ko niyo by what I say and what I conduct. Dili katong akong experience ang gusto ni nako nga pagtan-aw ninyo sa kuha. Ang gusto nako, ang inyong pagtan-aw sa kuha, ni unsa ang ako ang gipakita sa inyo ha, conduct and how I speak. How I speak, naman yun diya, how I speak, diya, no one will credit me with more than what he see sa ako ang conduct and in me or hears from me and what I speak. So duha dapat. Diha ay dapat nga mo tan-aw ang tao sa imuha. The way ka mo conduct unsa imong batasan and the way ka manulti. Mo no pagbantay ka, the way ka mo sulti. Ngano man ginatan-aw ka sa mga tao. So dili jud na nimo, dili jud ka mo tan-aw anang mga tao nga maayo na kay siya experience sa langit kanang mga kanang vision, maayo na kay imagination, ana, ayaw nimo siya tanawa. Si Paul, example niya diri, dili na ako na gusto tanawon ko ninyo gingon ana, kun dili tanawa na lang ako ang batasan og the way ko manulti. So importante jud di ay how way we conduct ourselves, the way we handle ourselves to people. No? Kay unsa man ang maayo kag imagination niya, wa kay batasan. Nya unsa man ang imuhang maayo kag vision, imagination, unya wala pud kay di maayo ka manulti. Ngilad kag batasan. So mo na si Paul, tanawa na lang ko the way I conduct and the way I speak. Okay? So you need to see my life and my speech. Na si Paul, no? So dili niya gusto nga ang people maghatag og extra credit sa iya as a man of God. So it must be the fruit. You will be identified not by the gift. Nakuha na to? Dapat ang imong fruit ma-identify ka as an anak sa Ginoo, not by the gift. Mao gani ingon sa Bible, careful ka sa mga false prophet. You will know them by their fruit, dili sa gift. Amen? Verse 7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Because of the extraordinary greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. So, kita di ay is in danger of spiritual pride. Especially katong mga gifted sa Ginoo, na ay mga gift ba, mag-create man gud ni og pride sa tuwa. Maayo na kamo wali, maayo na kamo share, maayo kay kamo reach out, maayo kay kamo heal, maayo kay kamo encourage ana. In danger di ay taana kung magkaroon ta og mga spiritual pride. And si Paul, to keep him from exalting himself, di ba gingon sa Bible, God resists the proud, He gives grace to the humble. So, importante jud di ay sa ato ang mga servant sa Ginoo, ma-maintain nato ang humility. Makita nimo si Paul, grabe na ka-humble. Dili gani magpadala og ano, dili gani mo storya sa iyang gipanghimo no. Gipadad-an ba siya sakit?
Yan na ang Bible, ang messenger of Satan sa ato pa, ang messenger ni Satan gipadala para hatagan og sakit si Paul. Tapos concerning this, kung tanawon ninyo, ngano man gipadala? Gipadalaan og sakit si Paul para ma-maintain ang iyang humility. Kay ngano man, kung naamang good kay maintained nga humility, ang grasya sa Ginoo is available always. So pwede nga ang humility ni Paul dili maintain. Mo na nga gihatagan siya og sakit sa messenger ni Satan. So dili ni gikan sa Ginoo kay ang di ba giingon sa Bible, all the good and perfect gift is from God. So ang sakit dili jud na perfect nga gift and good. So mo na nga ang gigamit dinhi ang messenger of Satan. So moingon kag messenger ni Satan, na jud na siya bitbit nga sakit or anything nga mo-torment sa imo ha. Sa either situation, basta it will torment you. Not good jud ang gikan kay Satan. So ang messenger ni Satan gipadala kay Paul, i-torment ang iyang health para ma-maintain ang iyang humility and available ang grace, ang power ni Lord sa weakness or sa humility. So makita ninyo, niya na si Paul dire, nag-ampo ko 3 times na siya dire. I pleaded 3 times, nangangiyo ko sa Ginoo nga pahawaon niya kini nga messenger ni Satan, tanggalon ning sakit. In verse 9, he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Sa ato pa, dili ma-perfect ang power ni God sa atuwa kung walay weakness nga makita sa atuwa. Naba mo diya? So, unsang answer ni God kay Paul? No. Tanggalan ni ako ang sakit. Niya na si Paul. Pero sa tubag, no. Ngano man, wala na, dili na ako tanggalon kana nga messenger ni Satan sa imong lawas. God allows it to stay para ma-accomplish niya ang iyang purpose to His servant. So pwede di ay si Lord, i-allow niya ang mga wicked plan sa enemy sa atua para ma-fulfill niya ang iyang purpose sa imong kinabuhi. Kay like si Paul, tanawon nimo, I pleaded 3 times niya na siya diya, nakatulo siya ampo. Pwede nga kulangan pa ni og pag-ampo si Paul, mo nag-i-allow ang messenger ni Satan. That's why bitaw pud no, kay kung naa kay sakit, madaghan man kag pag-ampo pud. Sama ani ni Juan, sama ani ni Paul. I pleaded 3 times, makadaghan nag-ampo ko, ana siya. Para sa maning pag-ampo niya, natanggalon ang iyang sakit. Pero ana ang Ginoo, no, dili na ako natanggalon. Ngano man, ma-perfect ang ako ang power sa imo ang weakness. Kay kung wala po niya sakit, wala po niya torment sa iya, pwede nga dili weak si Paul and dili ma-perfect ang power ni Lord sa iya. Kuyawa no? Ang power sa Ginoo ma-perfect siya kung naa siya makita nga weakness nimo. Kay kung gabos ka, prideful ka, dili jud na siya pwede mag-manifest ang power ni Lord sa kailangan nimo ni Paul. Murag ana ba ang point ni Lord? No, dili na ako nagtanggalon. My grace is sufficient. Nga na siya diya. Para ma-perfect ang ako ang power sa imuha. Kay kung walay weakness nga makita sa imuha, kung wala po ni nga tormentor sa imuha, dili ma-perfect akong power sa imuha. Muna nga kailangan jud ay ta mo humble down, and diha sa ato ang weakness, makita nato nga grabe di ka powerful si Lord. Kanang walang-wala na ka ba? Dili nimo na kaya ba? Father, dili na nako ni kaya. Wala na ni. Wala jud ko'y mahimo ani. Kana ang mga gusto sa Ginoo. Ma-perfect
niya ang power niya kung naa kay ingon ana nga heart. Kana ganing di ka mag-rely sa imong kaugalingon. Kana ganing dili ka mag-rely sa imong power, kanang soulish power. Dili ka mag-rely sa imong sarili, kung dili ganahan si Lord. Makita nimo no. Kay kung aniya, kay kung si Paul, ang tormentor niya is sa finances lang. Diskartidor kay si Paul. Pwede ra na siya mangihaw pila ka kanding diha, himuon na pud niya nga tent kay panit man sagot ang iyang ginagamit. Ang isa ka tent niya, pwede na niya ma-sustain ang iyang panginahanglanon na pud sa iyang mission. Pwede. Dili siya mahimong weak pag abot sa finances. Pero makita nimo sa kadaghan gipang-agian ni Paul, imagine nimo gibungkag ang imuhang barko. Nya 24 hours ka diha. 24 hours ka maglangoy-langoy sa dagat. Asa man strength nimo ana? Maski Olympian pa ka nga mulangoy, kung nana ka sa tunga-tunga sa dagat, dili na magsilbi imong langoy. Gunit jud ka diha og kahoy diha para mulutaw ka and moampo jud ka sa Ginoo. So ma-perfect jud ang power ni Lord kung naa kay mga anak nga situation. Oh. Kunya giagi man siya guway kaon, wa gyapon. Kulangan pa ni, kulangan. Ha? Ihawon na to ni kanang nana siya near death experience na. Ala inaog na sad, nanaog na pod. Wala kulangan gyapon. Oh. Stone to death na to abuhi gyapon. Wala gyapon. So makita nimo ba nga near ni mga weaknesses niya dito nakita ang power ni Lord. Pero kini para consistent kini nga power nga mag-rest sa imuha, gusto sa Ginoo makita ang weakness. Mao na ayaw na tawon paabuta pa nga ang Ginoo magpadala og tormentor sa imong kinabuhi para ma-maintain ang humility nimo, para ma-maintain ang weakness nimo. Mao na nga kung prideful ka karon, isod kay ka soryahon sa Ginoo, kanang mo trust ka sa imong understanding, mo trust ka sa imong money, congratulations. No. Kita kanang ikaw jud ang ang si tawag ani punteriya sa power ni Lord. Palangga man gud ni Lord good. Dili niya gusto nga powerless ta. Dili niya gusto nga dili nimo ma-receive yang power. Gusto ni Lord nga ma-experience nimo ang power niya. Mao na nga kailangan nato ma-weak. Kay ang diha sa weakness daw nato ang power niya mo perfect. Amen? So si Lord, i-permit na niya to remain His purpose. So, nakikisulat diri. God's power is not manifested in strong personality. Akong balikon. God's power is not manifested in strong personality. Kanang strong kay ka ba? No? Strong kay kag personality. Oh. Congrats. Dili magmanifest sa imo ang power ni Lord. Pwede maayo ra ka mustorya pero walay anointing. If you are strong in personality, kailangan jud ka ma-weak. No? So, you choose what power ang magmanifest sa imo. Kung strong ka kag personality, kay kinsa na nga power ang yawa. Pero kung weak ang imong personality, magmanifest ang power ni Lord. Oh. So kung dili jud ka niya, pila naman ta katuig niya ginadil, niya dili gyapon ka mo respond, mao na padad-an ta og tormentor. I pray no nga every plan ni Lord sa tuwa is ma-perfect ang iyang power sa tuang kinabuhi. And kita karon nga naminaw ani, dapat mag-respond na ka. No, dili na ka magpabadlong ba? Dili na ka kanang ginaingnan na ka sa Ginoo. Dili gyapon. Nasultian na ka sa Ginoo.
Dili gyapon ka mo humble down. So that's why if God's power is not manifested in your life, you are strong enough and you need to humble down before the Lord. Amen? Musta naman ka? Makaluhod ba ka sa Ginoo? Kay basig naa ka sa kwarto, di gyapon ka kaluhod sa Ginoo, strong gyapon imong personality. Mao gani ang naajud kay kuan kay David. Si David, nasipyat man si David. Pero kung worship si David, he kneel down. Gahumble down yun siya sa Ginoo. Mao na itawag siya a man after God's own heart. Ngano man, available ang power ni Lord sa mga people nga humble. Iasi mong sarili, how strong you are. Mata mo sa buntag, toothbrush na ka, basa-basa kag pulong sa Ginoo. Ang imong heart wala na humble down. Basa ka sa pulong, excited ka maminaw sa pulong. Pero kung tanawon nimo, ang imong ulo gasaka na. Ang imong heart gasaka pod. Why not mo humble down pod ka? Maski pagmata nimo sa buntag, you kneel down before the Lord. Father, no? Wala jud ko ani. Ikaw jud i-guide ko unsa man akong himuon for today. Kanang ganahan ni Lord. Pero ikaw mata ka, busy na kasi mong trabaho, di man lang ka kneel down sa Ginoo pagbantay. Ano man, strong na kay ka. Makita man na nimo, pag mata nimo sa buntag, na strong na kasi mong bana, mong asawa. So you need to humble down so that ang power ni Lord magmanifest ito. Verse 10. Therefore, yan na siya diya, I delight in weakness. No? Kontento yun kay ko. Yan na siya, I delight in weakness, in insult, in distress, in persecution, difficulties, in behalf of Christ. For when I am weak, then I am strong. Wow, kagwapo no? Sayang word. So, kontento kay ko kung makatilaw kog mga situation nga mahimo kong weak. Ana si Paul, sa weakness, insulto, distressful nga situation, persecution, and difficulties. Kalisod, for Christ's sake nga na siya. Mo ni ang mga butang nga mag-make sa ako nga small o weak. Nga na si Paul. And reminder ni sa tuwa nga kung mugamit ang Ginoo para i-humble down ka, humble down ka. Even mga leaders, sometimes gamiton ko para i-humble down mo. I-rebuke mo. Ang uban, no? Correct mo. Sometimes i-humiliate mo. Niabot ko ani nga point. Niabot ang time nga even my leaders before, no? Makakuan ka og injustice, makatilaw ka og kanang sa mani Lord, o kasabot, no ana ka ba? Pero magtingala ka, kana di ay humility niyo. Pwede na gud unta mo supak sa akong leader. Pero kato nga time di ay ginahumble down ko kay ngano man nagatubod di ay ang power ni Lord sa imuha damol ka humble down. Mao gani si Paul niya na siya diha. I delight na kontento ko, nalipay ko kaning mga gipang-agian nako nga persecution, difficulties, distress sa kinabuhi. Kay ngano man kay tungod ani nga mga situation na weak ko, then nadawat na ko ang power sa Ginoo na imo kong strong. Kuyawa no? Sa ato pa di ay maabre ang tangke nimo kung weak ka para ang power ni Lord musulod sa imo.
ma-experience sa imo. Tama no? Sarado ang imong tangke sa power ni Lord kung ikaw prideful ka. But open ang imong tangke, open ang imong life sa power ni Lord if you are weak. So gabantay si Lord sa imong weakness. Mao na nga palangga gihapon ni God si Paul, giallow niya ang tormentor si Satan para tagan siya og kanang sakit para ma-maintain ang humility ni Paul. Amen. Kay naa jud ay plan si God nga punuon siya og power, ma-perfect ang power ni Lord. Kung naay weakness nga makita kay Paul. Kay pwede ni si Paul, kwan kay ni si Paul kanang tawag ani strong ang ang si tawag ani kanang daghan kay naibaw-an ni si Paul kay scholar baya pud si Paul. But personality niya kanang physical niya is kwan kanang weak kay di ba ako magi-share sa inyo nga natiko ang iyang ilong tapos 4'11 lang iyang height. Di ba ang mga Jew tangkad man unta na. Mura ni siya sakiyo siguro. Gamay. So tanawon nimo siya pero naapay gidil si Lord sa iya. Sus gabasa ko ani pa. Lord si Paul nga grabe nakahambol. Padad-an ba nimo og tormentor? Makaing-ana argalay ka Lord. Anak. Ini nga akong gipangbati-bati Lord ba anak ko pasayloan na jud ko ani. Tabangi ko nga mong humble down anak ko. Tanggalan niya ako mga ginabati-bati Lord sa lawas anak ko siya. Pero kung mao man ni Lord ang way nga ma-perfect ang imong power, let your will be done. Gana ko sa iya ama. Di man jud kakwaon ni Lord ana. Iwa man namatay si Paul sa sakit. Tama. Hipotlan man og ulo si Paul. Pero ang purpose sa sakit nga niabot sa iya is just to humble him down. O na nga ayaw na napabuta sa imong kinabuhi. Nga kapila na ka idil sa imong bana, sa imong asawa para mo humble down. Kanang paunhanay gani mo humble down. Mo na ginagamit ni Lord ang inyong away para paunhanay mo mag-humble down. Kung kinsa man ang mo humble down, mo na makareceive og power ni Lord. Ma-perfect ang iyang power sa imo. Nya dili gyapon, dili gyapon ka. O sige. Padad-an ti kag yayay be. O di aragay. Kay Lord, lagi Lord. Buutan na kay ka. Buutan na kasi mong bana, buutan na kay mong asawa. Na perfect ang power ni Lord sa imuhang yayay. No? So, ngana ba no? Kaya layo pa na ako, Lord. Nga na ako kanil si Paul. Di gani mo storya sa iyang vision si Paul, no? Nya kita, patakar tag storya. Kita ko, nakakita ko. Kuya na. Nya gipadadaan pa siya og kwan. Padadaan pa siya og tormentor samantani. Di gani magpaila si Paul nga sa iyang mga accomplishment nga gisulat sa kwan. Oh. Kita ninyo si Paul? Wala gani gipanghambog ang mga simbahan niyang gitukod. Oh. Kinsa na lang ka kitapod. Makastorya pa ganita oh. Natay kwan na ordain nga pastor ay nga na nga na so Paul wa jud ka kadungog ana niya pod. Grabe ka humble si Paul. Gipadad-an pa jud. Sus kaana lagi ko Lord. Layo pa jud mi ani. Wa pa mi 1% kay Paul. For I am weak, then I am strong. Oh. It is in God's power. It is in weakness that God's power is manifested. Mao na nga let he thinks who is wise becomes foolish. Kailangan yun ta makanang murag zero yun ta ba? Wala yun ta nibawaan. Lord, wala jud ka ni, dili na ako ni kaya kana jud ang akong gin-desire pod ba nga. Even kanang naka-prepare na tag mga topic mi ana Lord, unsa may mong gusto? Unsa may mong ipahimo? Kanang akong gina-practice pod karon nga Lord. Kanang dili gani kanang plansado tanan ang imuhang i-share. Kay basig na siya gusto ipa-share ba unya ikaw pod buot-buot ka diha. Unya na gani.
So sama gud sa atong mga na-experience for the last missions nato nga dagaan naa na matatanan og topic pero magtingala ka na mo ambak dili niya gusto ipa-share ana. So kailangan jud mag-depend jud ta sa Holy Spirit. And dili ka makadepend ana kung dili ka weak. Mauna nga gana remind mo magpasting. Oh. Fasting lang gani, dili ka kapasting. Unsaon nimo pagiging weak? Kay kung naluya ka, diha man gud ang power ni Lord mag-rest. Magtingala ka, dali ra jud ka makasabot sa iyang pulong. Dali kay ka makadungog sa iya kung nagpasting ka. Oh. Unya magpasting na ta. Di yun makaantos, duha lang gani ka adlaw magpasting. Kaon dayog pan, kaon dayon og kanang yung ko aning. Yo, yung kaining mga tawana oh. Nalipong na ko, pastor. Na dangay jud kalipungon para maggawas ang power ni Lord kay dili man jud ko gusto magpalipong jud. Oh. Ay uban diha nga kuan guyaw kaayo no. Duha ra ka adlaw ang fasting ha. Gihimo nato na nga before sa RW magpasting para kana man lang nga time magmanifest ang power ni Lord sa imuha kay wala ta kabalo kung unsang mga tao ang naa diha sa atong adtuanan. Oh, naalaw na sa mua tumig pag-asa. Ambot ang uban, wa yun nagpasting to ba? Nanguyog-nguyog lang ang uban. Magsigig sima na dias dalan, sige kaon-kaon pero murag nagpasting. Oh. Sige wala jud gi-crucify ang sarili ba? O tanawa unsaon dito? Wala mangugat mo diha kung kuan. Kung kanang dili jud mo humble down. Oh. Kaya lain mga spirito ni sila. O na nga need na to ma-weak para ang power ni Lord mag-manifest. Klaro kay gingon ni Paul, sa imuhang weakness lang siya mag-manifest ang iyang power. Dili muadto ang grace ni Lord sa mga proud people. Nya kung puno kag kaon, ana man jud ka ana. Pero kung luya, pastor, lipong na kay kupo. Pangayog tabang sa Ginoo. Lord, kailangan akong tabang nimo karon, grasyahi ko ani ka murag libat na akong pananaw. Akong tanaw ning akong cellphone pagkaon na Lord. Mana ka so tabangi ko ani magtingala ka grasyahan ka sa Ginoo. Tingala ko. Tingala lagi ko ani nila. Sus na lagi ko Lord grasyahi tawo ning matag usa sa amo dinhi. Magkuan mag wapagani ka break to ana nagsugod na. Tingala ko ana. Pag break na mo to ara. Tawanan kaayo lagi katong last na mo nga fasting. Pag break nag-share og pan. Natunga na ang silupin sa iyang pan sa ato pa. Nauna na nigkaon ganiya pa ning buntag o ganiya pa ning udto. Kakaon na yun niyo. Hakaingon ko. Andamay. O, kaon na kakuna no. Anak ko, halipong naman ko pa sa. O, diha dapat ka mangayog tabang sa Ginoo. Wala man na ako tamo gi-judge. Pero ang ako alang, diha unta na sa imong weakness. Diha ka mag-pray. Lord, tabang. Kailangan ako imong grace. Kana dapat dili nga ang tabanga ang imuhang himuong Ginoo ang pan. Oh. Nagbiyahe gud mi ato kisa gud di malipong ana nga ang dalan dito ka ana-ana. Ana-ana ang dalan padung mangani. Asa ka di lipong-lipong jud ka ako gani nag-drive. Lipong lagi ko nga nag-drive. Ano ko lahi lagi ni nga biyahe nato. Kisa bagoy di malipong wa kay kaon. Pero ang grasya sa Ginoo Holy Spirit tabang ani nga maka-focus ko ani sa dalan. Kaana ra jud ka jud. Makita nimo na ang power ni Lord magtingala ka ga-manifest dito sa mga ni ang power ni Lord. Ana ba? Dili nga may lang gani ako. Then I have become foolish. You yourself compelled me. Actually, I should have been commended by you since I was in no respect inferior to the most eminent apostles, even though I am nobody. Yan na siya diha.
So, kanina ang mga mark of a true disciple nga I am nobody. No? Dili jud ka moingon nga I am somebody. I am nobody. No? Mao ni ang opinion ni Paul about sa iyang sarili. I am nobody. Amen? Kay lisod jud ang uban, no? After nimo ma-born again, mura nakagkinsa. Hmm. Nga tan-aw nimo sa uban, unsa man ni sila, wala pa lagi ni nga bag-o. Pagbantay mo ana, no? Kailangan ma-maintain nato ang humility. I am nobody. Maski mapastor na ka, maski unsa na ang imuhang mahimo kang bishop, servant yapon ka. Kana lang jud inyong i-maintain. Mapastor ka, mabishop ka, always na ibutang ang servanthood. Gimodel man ni Jesus Christ. Ginoo na gani siya, no? Nang hugas pa siya tiil siyang disciple, kana dapat ang inyong i-maintain, mga pastors. Wala tay credit ani sa to ang mga posisyon. Walay posisyon na dire, kundi pahambulay. Paserbihay ni. Amen? Pwede gani pangbalihon na to ang kwan. Oh. Ayaw ko ninyo tawagang pastor. Kamoy akong bang tawagon pastor. Ginatawag gani mong pastor, no? Diba si ganahan mo mamastor. O balihon ako. O sige, ginatawag na ko pastor. Mana na ko sa inyo ha. Pasiganahan ka mo pastor. Paabot lang yung taning. Maski di ko ninyo tawagong pastor. Okay ra yun kayo. Basta nga ako mag-serve ra yun ko. I am nobody. Gigrasyahan ra ko sa Ginoo ani. Kaya ang uban mo siya, do not call me pastor. Call me bishop. I am somebody. No? Ano sa? Nakatilaw mi ana. Do not call me pastor. Call me bishop. Uy, labaw pa kang Paul. Paul gani, I am nobody. I am nobody, nobody but you. No? Then signs of a true Christian or true apostle. Ikadua, of course, the distinguishing mark of a true apostle should perform by with you. Among you with all perseverance. So dapat kabalo ka mag-persevere. Na kay patience. Despite sa imong gipang-agian, you continue, naga-persevere ka. You persevere with love. No? Kaya ano man, love is patience man. Then ikatulo na ay signs. Mo-operate ka sa signs, wonders, and miracles. Apil na siya sa tuwa sa disciple. Tinuod yun nga disciple ka when you operate with signs, wonders, and miracles. Magtingala ka na yung mga healing kung na kay maprayan. Oh. Na provisions kung wala na jud ka na yung maabot ng kalit. Ana, no? Then, miracles. In verse 13, for in what respect were you treated as inferior to the rest of the churches, except that I myself did not come a burden to you? Forgive me, this is wrong. So, ang ikaunom nga mark sa tinud nga disciple, I did not become a burden to you. So, dili kita magpabugat sa ubang tao. Even sa mga people around us, dili ta pabugat. Sa imong pamilya, dili ka dapat pabugat. Sa imong classroom, dili ka pabugat. Dili ka problema diha ba? Dili pod ka problema diha sa imong workplace. As a disciple, dili pod ka pabugat. You are called to be a blessing. You're not a burden to anyone. Amen? Dili man ka unbeliever. Yes, kung unbeliever pa, sabtun pa ka. So, naana po ni siya, oh. Kunya, dugay na ka sa ministry, dugay na ka sa discipleship. Badlungon ra gyapon ka, dili ka disciple. Kay ang mark sa true disciple, dili ka maging burden sa uban. Amen? Naba mo diya? So mo na nga, kusgan kayo si Paul Mustorya, I am not a burden to you. Ano man, wa man ko nangulikta sa inyo ang kwarta para ibuhi sa kong sarili. Yan na si Paul. Oh, I did not collect. Diba? Verse 14. For here for this third time, I am ready to come to you, and I will not be a burden to you. For I do not seek what is yours, but you. For children are not responsible to save up their parents, but parents for their children.
So ikapito, I will not become a burden to you. Ikawalo is, I will not seek what is yours. Dili na mo kwaon ninyong mga kwarta, but ang inyong kasing-kasing ako ang ganahan. Dili ko interesado sa akong makuha sa inyo ha, but interesado ko sa inyong kasing-kasing na mga mabago. Mao na heart ni Paul. Bitaw no? Kaya ang mga ginikanan, wala man sila interest sa mga, di ba na siya? For children are not responsible to save up for their parents. Niya na siya diya. Klaro kayo ang Bible nga ikaw nga anak, dili ka responsable nga magtigom para sa imong ginikanan. Mamayang gingon diyan ni Paul. Basa, verse 14. For children are not responsible to save up for their parents, but parents for their children. Ang parents, mag-save ka para sa imong mga anak. And yan na si Paul, dili ko interesado nga mukuha og kwarta sa inyo ha. But ang ako ang desire is mga bag-o mo, mabaguin yung mga kasing-kasing. Sama po na sa ginikanan, ang desire sa ginikanan sa anak is dili sa manguha og kwarta sa anak. But niya na siya diha, matulid ang mga batasan sa anak. Especially kani mga gagmay nga anak. Tama? But of course, kita nga mga anak, we are called to honor our parents. Ang gina-emphasize din ni Paul, niya na siya diha nga di ba? Ana siya diha nga dili ko interesado sa inyong kwarta as ako ang mga anak. Kay wala madjay anak nga mag-save para sa iyang ginikanan. But ang ginikanan ang mag-save para buhion ang anak. Tama? Dapat ingon na. Niya na siya. So clear kayo. So, niya na siya nga, dili na ako isik unsang naa sa inyo or even sa other translation sa TPT, dili na ako isik ang inyong kwarta but ang inyong kasing-kasing. Verse 15, I will most gladly spend and be expended for your souls. If I love you more, I am to be loved less. So, ikalipay ko nga ang paghatag sa tanan, nga aniya kanako lakip ang akong kaugalingon, aron pagtabang kaninyo. So, ang ika-9 nga mark sa tinod nga disciple, I will most gladly spend and be expended for your souls. Willing ko mo gastos para mabago ang inyong mga kinabuhi. Tama jud ng inyong ginahimo usahay nga naiuban nga mo appeal og restoration weekend nga wala jud pang registration. Gusto jud nimo mabago sila. Willing ka mo spend, willing ka mo plant para sa kabag-uhan nila. Usay, wala na'y pamasahe kining mga tawana. Makita na ninyo, wala may namugos sa inyo ha, pero nganong willing ka mo gastos? Mao di ay na ang heart sa tinod nga disciple, kanang willing ka mo gastos para mausap ang ilang kinabuhi. Willing ka mo gastos og pamasahe nila, gasolina, usay, kaon, ana. Pero malipay kay ka. Nagagastos ka para nila, nga para mabago, pero wala po ka nag-expect nga mga naa sila ibalik sa imuha as anak. Wala ka nag-expect nga suklian man ka sa imuhang maayo. Wala, basta ang imuha lang, gusto ra jud nimo sila mabago. Mao di ay na ang tinuod nga disciple. Mark di ay sa tinuod nga disciple is you're willing to spend and expend. So, you're willing to, you're most gladly to spend and be expended. Willing ka ihatag, apil imong kinabuhi, para lang mga bagoy lang kinabuhi. Tinuod kay usay magpahulay na mo. Gusto man ninyo sila mabago. Kailangan ka mo pay the price. Kay paano man? Mao di ay ang sign or mark of a true disciple. Tinuod nga disciple, are willing to be expended ang ilang kinabuhi. Ihatag ilang kinabuhi para lang jud mabago po ang ilang mga kalag. So tinuod man jud, walay mga bag-o ninyo kung wala po'y nag-expend og life sa inyo ha. Walay nagsakripisyo og kwarta para lang mga ma-reach out mo, walay nagsakripisyo og pamasahe, gasolina, walay nagsakripisyo og kaon ninyo para lang dili mo mabago. No, naay mga nagsakripisyo sa inyo ha, para lang mabago mo. Naay nagsakripisyo nga ipaduol mo sa Ginoo
no? Katong mga time nga gusto unta nila magpahila, pahulay, nang hatag yapon og time sa imo para maministeran ka, kana di ay ang mga tinuod nga disciple. Amen? Wala gaisip na sa ilang sarili, gaisip na para sa uban. So that is the mark of a true disciple. Check ba tani tanan? Check. Thank you Lord, no? Naadjud tani. Dili nga ka ng buhi-buhi lang ka ba? Imong kaugalingon lang, imong sarili lang imong ginaisip. Ay, kapoy, ay, tulog sa ko. Istoryahara na diha. O, isa ka Domingo na. Ay, siya na. Ano ko'y kwarta? Sila na. So, kung ingon na ka, dili ka tinuod nga disciple. Verse 16. But be that is may, I did not burden you myself. Nevertheless, the pious person that I am, I took you by deceit. So, si Paul, dili yun siya burden to others. Mo na nga, tanawon ni mo, he can carry his burden and he can carry the burden of others. Tiniyan niya. Now, verse 17, certainly I have not taken advantage of you through any of those whom I have sent to you. Have I? Yan na siya dali. I have not taken advantage of you. So, through any of those I sent to you. So, ang tinuod pod nga disciple, number 10, is dili mag-take advantage. I have not taken advantage of you through any of those I have sent you. Amen? And at the same time, ang tinuod yun di ay pod nga disciple, ginabantayan niya kinsa ang iyang mga ginakuyog. Ano man, tanawon nimo si Paul, gisala niya si Titus. Kabalo siya nga parehas sila espiritu sa Ginoo, parehas pud sila espiritu ni Paul nga dili mangunay. Kanang dili mangunayay ba? Kanang dili mangisa. Kanang dili mo kwan ba? Dili mo manglamang. Oh. Hmm. So bantayan di ay nato na. Mo na nga kamo pod nga magsabay-sabay pod sa tuwa sa mission, dili dapat mo mag-take advantage. Amen? Dili ka nang, yes, usay mag-take advantage ta sa weakness sa uban. Kinunglubay na. Kung ikaw nga mag-take advantage sa mga innocent people, niya na siya diha sa Bible, you will be under curse. Oh. So dili di ay na dapat makita sa tuwa as a tinuod nga disciple nga mag-take advantage sa uban. Sana kung makakita mo og kanang life group leader ninyo, kay kanang life group member, mag-life group ka. Tapos dagang kwarta. Take advantage nimo, magsikag palibre, sikag palibre. Naunsa? Mao na ang espiritu ni Dimas. Mano ka mo pod, ayaw po mo si palibre. Nahimo na mong burden. Mahimo dapat mong ma-blessing. Ayaw ninyo i-take advantage ang kabuutan sa uban. Kay dili na espiritu sa Ginoo. Ang mo take advantage. Kaya niya naman siya diri, Titus to go. I urge Titus to go. And I send a brother with him. Pati naapod siya brother gipadala dito. Titus did not take advantage of you. Wala yun siya nag-take advantage. So confident si Paul sa iyang gipadala. Dili nga suguon mo og kwan. Adto mog mga ni ha, kamo nga grupo ha, kamo ha. Hindi. Suguon nato si Pastor Lloyd. Magkuha ka Pastor Lloyd o kauban nimo Pastor Lloyd ha. Magtingala ka pag uli nila napuno ilang sakyanan og manok. Magtingala ka. Giusa ninyo na eh. Gipangayuan na mo pastor ang mga kwan dito, tanan nga life group leader dito, gipangayuan na mo tig isa-isa ka manok. Tapos nangayo pa ming mga karlang pastor og kapayas. Mga labong man kayo mga dahon sa sili dito. Nangayo na lang pud mi. Amaw na mga espiritu ni Dimas. Dili na siya mao nga espiritu nga gitakod nato sa inyo ha. Amen? So dili dapat mag-take advantage.
Ug dili na mo padungog-dungog. Oh. Kung mga tuta kila Pastor Apple ayan na mo padungog-dungog. Pastor na kay kanding diha. Ay, mga na espiritu ni Dimas. Basig busok na yung kanding pastor o ang baboy na lang pastor may ana. Di na siya maayong espiritu. Ako na mo ta masultian kahapit na pud ang kuan. Kitay mo bit-bit og pagkaon didto. Dili gani ta mahimong burden no. Dili nga kanang padungog-dungog mo, pastor, busok na ang imong kwan. Baski kwan lang pastor, kaya na mo kwan diya. Mo na yung mga kwan, si tawagan ang espiritu. Espiritong Dimas. Hmm. Mo ganitong gingon sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, Demas deserted me and has left to go to Thessalonica for he loves his own life. Buhi lang ni Dimas, yang kaugalingon ra ginaisip, dili ang ikaayo sa uban. Di ka pwede nga disciple. Tanggal jud siya sa team ni Paul. Tanggal si Dimas. Ngano man, bawal ang buhi-buhi sa team ni Paul. Sa to po nga team, I pray nga kung naka na ang espiritu, i-cast out na lang na ang espiritu nimo. Og magrepent na ka. Amen. Verse 19. All this time you have been thinking that we are defending ourselves to you. Actually, it is not. It is in the sight of God that we have been speaking in Christ and all building you up, beloved. Yan na siya. For I am afraid that perhaps when I came, yan na siya diya, I may find you to be not I wish and may be found you to be not what you wish. That perhaps there will be strife, jealousy, angry tempers, selfishness, slanders, gossip, arrogance, and disturbance. In verse 21, I am afraid when I come again, my God may humiliate me before you, and I may mourn over many of those who have sinned in the past and not repented of the impurity, sexual immorality, and indecent behavior which they have practiced. So tanawon nimo diri si Paul, grabe ang heart ni Paul. Wala niya gingon diya nga God will judge you sa inyong mga sala. Wala niya gingon diya. Ang iyang gingon diya, God will humiliate me before you. Ngano man, kaya ako ang inyong spiritual father. Kaya kung tanawon ninyo, ang father ma-dishonor the way mag-misbehave ang iyang mga anak. Mao na nga, di ba, sa anak nimo Pastor Apple, Pastor Mark, kung magpabadlong ang imong anak sa eskwelahan, ang maulawan ang ginikanan, muana ang imong teacher o principal, ma'am, unsa man ninyo pagdisiplina inyong anak, wa lagi batasan din sa school, ikaw maulawan. Ani ang heart ni Paul, iyang gingon diri sa verse 21, madlok ko, ngano man, dili kay nang silutan mo, kung dili, mauwawan ko tubangan sa Ginoo ani. Kaya kamo man akong mga spiritual nga anak, ako inyong spiritual nga ginikanan. Nya pag-abot sa panahon, wa pa mo naginulsol sa inyong mga sala. Oh, nabay mga chismoso sa inyo diya. Kung tanawon ninyo sa verse 20, mo man yang gingon diya. Nabay mga init o gulo diya, angry tempers niya na siya dili oh. Nabay mga slanders, kusog mang libak. Oh, nabay mga bugiroon diya sa inyo niya na si Paul. Oh, di ba sa verse 20, basahon na nimo. Nabay mga dalo diya sa inyo niya na si Paul. Oh. Tapos, napay sexual immorality sa inyo And napay mga gahimo og sala nga wala gyapon nagbag-o hantod karon. And maulawan ko ana pagabot sa panahon. Yan na siya diha. Mauwawan ko, I am humiliated before God. Mo na magtinarong po di ay mo kay dili kamo ang maulawan, ako di ay nga mauwawan. Ginaunsa di ay na nimo diha ang inyong morning dibo kada adlaw be. Ana di anong Ginoo. Wala gina undang ng mga batasan anan nila. Anong Ginoo. Mao na kami sa inyo ha. Mo correct mi sa inyo ha. Ngano man. Kami man pud apil maulawan sa inyong mga batasan. Pero kung wala mo dinhi sa church,
dili mo respond sa discipleship. Wala gud ko gagukod sa inyo ha. Ngano man, outside na mga murag nilayas ba nga anak. Nakuha ninyo? Kita baka sa prodigal son gigukod sa papa. Wala nimo ko gi-acknowledge as your parent. Wala ko nimo gi-acknowledge as your father, di ka magpa-correct. So, unsa man akong imoon? I-let go ka. So, ayaw jud mo gi-expect no nga mura mog mga baby pa ba nga akay-akayon pa mo. Dagko na mo, dugay na mo sa ministry. Dugay na mo nga naminaw, dugay na mo sa Ginoo. Kailangan mag-respond mo nga man, maapil ko pakaulawan sa inyo ha, verse 21. Mao po na ang giingon ni Paul. Lisod kayo ana, napulo na kakatuig, 5 years na ka, 3 years na ka sa ministry, 7 years na ka sa ministry. Maura gyapon nimong batasan. Kaya slanderer, gossiper. Chismuso ka before ka na imo ang kwan, chismusa na ka before ka na kwan, na born again. Pila nakakatuig chismusa gyapon ka na unsa man eh. Mo na ako makauwawan. Paano mo na gibadlong? Basi mo na bang Ginoo. Nya maapil po ni karon be. Oh, angry temper mga iduton mo gulo. Apil pud ka. Mo ana ang Ginoo sa tuwa, di. O na nga ako ganinong ngayo po pa sa iloan na Lord, sorry kayo mana po ko sa iya. Na ako yung mga tempers po na ngayo po. Mubadlong po ko sa inyo ah. Sabi uban. Mga, no? Then, yan ko dia. Verse 21, I may mourn over many those who have sinned. Ang tinudyo day nga disciple, o mark of a true disciple, masubo siya sa mga tao nga gapadayon gyapon pakasala. Kana ganing makuha nimo, makita nimo, balik na po pagka-addict, balik gyapon sa iyang bisyo, masubo ka ba? Unsa ako mahimo? Nastorya naman ka, na-correct naman ka, dili gyapon ka, ay ampo ti ka. Lord, mo na nga diha mo gawas ang weakness. Lord, di na ako kaya. Nasultian naman nako ni. Nastoryahan naman nako ni. Nakasabaan naman nako ni Lord. Igyapon Lord. Dili na ako gusto nga ako ang kalag, ang akong soul power, kontrolon na ako ning tawana. Kay pwede ko na to panggairon, pang kunan, pero dili gyapon Lord. Ang imuha jud power ang magmanifest ani Lord, di na ako ni kaya. Makita nimo maalaw na sa ato ang kinabuhi nga napoy mga badlungon para dili ta magdepende sa atong sarili, ma-weak ta, maluya ta. Kasi moabot ko ng time, makapoy ka ba, maluya ka ani mga badlungon. Lord, mana ka? Makaingon juga ba? So, maalaw di ay na siya para dili ta mag-trust sa atong sarili. Because in my weakness, ang completeness o ang greatness sa power ni Lord magmanifest. Magtingala ka, mukalitra na og kwan. Pastor, pwede ko makikita sa imo ah. Unsa man? Kuha manggod, magpaampo lang ko pastor. Grabe na kayo ang gidil sa kuha sa Ginoo. Oh, ay Lord, salamat jud kaayo Lord. Buhi jud kay kan istorya jud ka ana niya. Mga anak, no? So, maalaw na siya. So, mag-mourn di ay ta sa uban nga nakasala. Dili ka mag-mourn kinawatan kag kwarta, cellphone, nadaot imong cellphone. Eh karon ang tao mas masubo pa kung kani ba kani mga disciple i-check daw ninyo inyong kaugalingon. Kamo nga mga disciple na minaw. Di ba mas masubo ka kung nadaot imong cellphone? Mas masubo ka kung nawad-an kag kwarta, masubo ka kung wala kay ayuda, mas masubo ka kung kanang basta kanang material nga butang, madaot ang imong gamit, masubo jud ka. Pero wa jud ko kakita sa inyo ang pipila lang jud ang nasubo kay na nakaingon ba nga pastor grabe jud kaayo no murag nasad ko ba murag naluya ko. Kay ngano man kining isa ba ni balik na sad sa iyang bisyo.
O pipila ra jud ka tawo may anak madunggan nako. Pero kung madaot ang cellphone, mas masubo. Muway kwarta, masubo. Pero kung nagpadayon og pakasala, dili masubo. Mao day dapat na nga masubo ta when we mourn for the sins of others. Amen? Ana si Paul. Mao di na ang isa ka mark, ika-11 nga mark sa tinud nga disciple. Amen? And of course, ang ika-12 naaman sa verse chapter 13. So kung kuan hindi naman ni makaya pa. Padayon na lang ni ugma. Kinapa ika-13, ika-12 nga mark of a true disciple. So, let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong today. Thank you God for teaching us the mark of a true disciple. Help us Lord nga mag-reflect and tabangin mi Lord nga ma-apply namo ni sa among kinabuhi among nadawat in Jesus name. Amen. Amen. So